Okay guys, so mabilis ang video lang no. Gusto lang talaga makita ni Sir Joey yung connection natin, yung personal connection ko, yung 2x2 setup ko. Ayan, so gusto lang talaga niya makita kung paano natin kinabit yung mga XLR cable. So nakita naman niya yung mga processors and amplifiers natin. But as a beginner, syempre medyo nakakalito din talaga sa tulad niya no, na paano natin pinagkakabit-kabit yung mga XLR. So, Sir Joey, ang video na to isa para sa'yo. Okay, so let's start. Ayan, so, ang ating gagamitin lang talaga dito is a mixer, equalizer, crossover, and dalawang amplifier. Okay, so sa mid-high connection muna tayo, sir, ha, para hindi tayo malito. So, sa mid-high connection natin, sir, is dito ako kumukuha sa main output ng ating mixer. Pwede siyang PL, pwede rin XLR, depende sa design ng iyong mixer. But in my case, XLR yung design ng aking mixer. So XLR cable yung ginamit ko. From female XLR, main out, papunta siya dito sa ating equalizer input. So hindi ko na i-cut yung video, sir, para tuloy-tuloy na tayo kasi mabilis ang video lang naman. So kung nakikita nyo, sir, ito yung aking equalizer. So pagpasensya nyo na, sir, kasi marami ng cable eh. So ito yung equalizer natin. So XLR yung ginamit natin, no. So from main output ng ating mixer papunta dito sa input. Ayan, may nakasulat dyan, sir. Oh. Input 1. Ayan, input 1 and input 2. Ayan. So hanapin nyo lang yung input ng inyong equalizer. It could be PL again or XLR, or yung iba naman meron din RCA. So sa akin pwede XLR, pwede PL jack, pwede din RCA. So depende kung anong available. Okay? So input dito sa equalizer. Okay? And then mag-out tayo. Ayan, merong output dyan nakalagay, sir, sa ating equalizer. Again, pwede din XLR, pwede din PL, pwede RCA. So depende sa design ng inyong equalizer. In my case, XLR cable. Okay? XLR cable output. Papunta na siya dito sa ating amplifier na pang mid-high. So sinadya kong kulay-kulay yung cable, sir, para mas madali nyong ma-trace. Ayan. Ito yung output ng ating equalizer. Papunta na siya dito sa ating input ng ating amplifier na pang mid-high. Ayan. Okay. So yun lang yung aking mid-high connection, sir, no? Ayan. Okay. So, yun lang yung ating mid-high connection. So, proceed naman tayo dito sa ating subwoofer connection. Ayan. So, medyo mas technical to, sir. Okay. So, ito yung aking subwoofer connection. Kumuha ko ng signal, sir, sa auxiliary. Gamit itong mono PL. Ayan. Pag sinabing mono PL, sir, isang guhit lang dito, yung itim. Ayan. Kasi merong dalawa. Stereo naman yun. Ito sa akin, mono PL jack. Ayan, so tusok natin dito sa aux. Ayan, papunta siya dito sa ating crossover. Diretso na siya sa crossover, sir. Wala akong masyadong processor kasi ayaw ko yung redundant processing. So, gusto ko rekta na kung ano yung intention talaga niya. Okay, from auxiliary, eto. Auxiliary cable to siya, sir. Ayan. And then, nag-split siya, sir, into two. Dual male XLR para malagay ko siya sa input ng aking crossover. Ayan, so andun yung input ng aking crossover. Ayan, pasensya na, sir. Ayan, input A or channel 1. Tapos yung kabilang split naman niya, ayan, input 2 or sa channel 2, male XLR. Okay. And then, ang next naman ito, sir, is kumuha ako ng output sa low. Kasi subwoofer to eh. Kaya kumuha ko ng low. XLR pa rin. Left and right pa rin, sir. Yan, left or channel 1 and channel 2 nandoon. Ito yung kulay gold na yan. Sa low din yan. Parehong low. And then, papunta na siya dito sa amplifier na aking pang subwoofer. Okay, amplifier na pang subwoofer. Okay. And then, yung settings ng aking crossover, sir, ayan, bigay ko na lang din sa iyo. Okay. Ayan. So, sa unang bahagi, dito sa ating crossover, makikita mo dyan may times 1 times 10. So, lagay mo lang sa times 1. Okay. Explain ko din sa iyo sa harap ng ating crossover later.
And then, naka two-way. Ayan, kung makikita niyan sir, may two-way, three-way. So, two-way yung sinet ko. Nakalubog yung isang button, then yung isa nakaangat yung isang button. And then, may nakita ka dyan sir na low sum, only, normal, then sum. Then, yan, normal lang yung piliin mo sir. Ayan, nakaangat siya. Okay. So, same din sa kabila. Naka times 1 din siya. Times 1 lang. Okay. So, yun yung connection natin sa ating subwoofer. And then, lahat ng amplifier ko, sir, nakaset na siya as parang normal lang talaga. First, naka-ground. Ayan, naka-ground. Na 0.77 volts. Naka-pass. Then, stereo. Same din sa aking amplifier na pang subwoofer. Naka-stereo siya. Okay, so punta tayo sa harap, sir. So, hindi ko na ikakat tong video, sir, para hindi na ako mag-edit. Ayan, diretso na. Okay, sa harap naman tayo, sir, dito sa harap. Ayan. So, personal setting ko, sir, ha. Ayan, personal setting ko. It could be changed kung depende sa panlasa o pandinig na, sir. So, nagsisimula ako sa input gain as 0 dB. Ayan, yung volume ng ating crossover. And then sa cross point natin, minsan gumagamit ako ng 140, gumagamit ako ng 240. So depende sa event na kailangan ko. Kung intimate wedding, birthdays lang naman, minsan 120 to 140 lang talaga ako, sir. Pero pag need ko talaga yung hard kick talaga ng aking bass, so or subwoofer, so nilalagay ko siya sa 240. Ayan. So, dito sa mid output niya, wala na to, cross point. Yung low output din niya, sir, nagsisimula ako sa 0 dB. Yung mid output, wala. Yung high output, wala. Kasi sub lang naman yung nakatap dito sa ating crossover. So, yun lang, sir. Hindi masyadong komplikado yung aking setup. Ang goal ko lang dito talaga is malinis na tunog. At the same time, hindi masyadong processing o reprocessor para hindi siya redundant processing kasi kapag meron personal to sir, walang mali sa maraming processor sa iba. Okay, sa akin to. Ayan. Kung meron akong equalizer, meron pa yung maximizer, exciter o ano pa dun. So, pagkatapos mo lang mag-adjust sa equalizer, ma-adjust naman siya sa exciter or sa maximizer. So, maguguluhan ka na, sir, and then malilito ka na, at the same time gastos at maraming kable. Ayun, so nakakalito as a beginner. Ayan, so yung importante talaga kung may idadagdag man ako na processor dito, ang gusto ko idagdag yung limiter talaga. Kasi kung yung compressor, meron na kasing compressor yung aking isang mixer. Kapag ka band setup, yan yung ginagamit ko talaga. Meron siyang one knob compressor. So kung meron man ako idagdag dito, limiter na lang, yung limiter. Ayan, pa isa-isa lang yung dagdag. Okay? So, yun lang, Sir Joey. I hope nasagot natin yung katanungan mo and may extra point pa tayo dyan. Okay? So, thank you. Alright.